tayo po ay nabibilang sa biyaya ng ating Panginoon at ang kanyang kaawaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas ay nakalaan para sa ating lahat. Isang malaking biyaya ng Diyos na tayo ay tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. At itong katubusan, itong kaligtasan na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, dapat nating maingatan. Ang Diyos po ay nangungusap sa inyo. Ang biyaya ay inaabot kayo. Ang pinto ay nakabukas. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Kaya pag ating pinakinggan ang salita ng Diyos, una po ay lumalawak ang ating mga kaalaman tungkol sa banal na kalooban ng Diyos. Salita ng biyaya. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. At ngayon, narito ang salita ng biyaya. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kamusta po ang ating mga naging araw ngayon? Maaaring ang iba po sa atin ay dumaan sa iba't ibang mga pakikipagbaka. Paano po ba natin na ginugol ang ating buong maghapon ngayon? Tayo ba ay nakaranas ng mga problema, kalungkutan o nananatiling mapayapa po ang ating kalagayan? Ano man po yung ating mga hinarap ngayon, lagi po nating pakatatandaan, the very reason why we are here now and we have this opportunity to accept the words of God ay sapagkat nanatili po ang biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya magalak po tayo sapagkat yung kanyang pagmamalasakit lagi po nating nagiging karanasan. Sana po sa kabila man ng mga kahirapan, sa kabila man ng mga dagok ng buhay o mga kabigatan na dumaraan sa atin, piliin pa rin po nating magtiwala sa Diyos sapagkat ang kanyang pangako ay laging totoo. Ang kanyang katapatan ay laging namamalagi sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Kami po ay bumabati ngayon sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Live Radio Lucena City. Gayon din po sa ating mga listeners and avid viewers from Live Radio Santiago City, Isabela at maging sa mga probinsya po, sa mga munisipalidad na naaabot po ng ating programa. Sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. And if this is your first time na mapakinggan po at masubaybayan ang programang Salita ng Biyaya, tayo po ay mapalad sapagkat inaabot tayo ng Diyos sa ating espiritual na pangangailangan. And we are more than willing to serve to you and to guide you, to assist you in your spiritual journey. Kung tayo po ngayon ay nagsasaliksik, may mga katanungan tayo sa ating isipan, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang patuloy po nating maging gabay. Glory to God. Bago po sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, tayo po ay sama-samang manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sapagkat ang pagkakataong ito'y ibinigay mo po sa amin upang anumang mga katanungan sa aming isip ay matugunan po ng iyong mga salita. Salamat din po sapagkat inilaan mo ang sandaling ito upang kami po'y manahan sa iyong presensya. Sa mundo na maraming bumabagabag sa amin, sa mundo na aming ginagalawan, na ang aming mga buhay ay humaharap sa mga pakikipagbaka, salamat po. Tulungan mo lamang po kami na maging bukas ang aming mga puso at ang aming mga isip sa mga katotohanan na aming pong tatanggapin at mapapakinggan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat individual, ang bawat sambahayan na nagbigay ng kanilang panahon upang tanggapin ang iyong mga salita. Salamat po, patnubayan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory. Tayo po ngayon ay tutungo na sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Kung kayo po ngayon ay may pagkakataon na makapagbukas ng inyong mga banal na kasulatan, kung kayo po ay mayroong mga Bible sa inyo po mga tahanan,
You can use them as your reference para po habang tayo ay nagbubuli ng salita ng Diyos ay nasusundan nyo po ang ating mga pag-aaral. Purihin ang ating Panginoon. At ngayong mga sandaling ito, atin pong alamin ang mga salita o katotohanan na napapaloob dito po sa talata sa Isaiah chapter 53 verse 3 to 5. Let us read this verse. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. In verse 4, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. In verse 5, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. Ako po'y magtatanong sa inyo ngayon habang kayo po ay nakikinig at sumusubaybay. Ano po ang karaniwang ginagawa natin kapag tayo po ay nakakadama ng mga sakit, ng mga kahirapan? What do you do if you feel this kind of suffering and pain na nagpapahirap sa inyong katawan at sa inyong kalooban? Usually, we look for a pain reliever. Kapag tayo po ay nakakadama ng mga kirot physically, we are looking for a pain reliever. Kahit papaano ay maibsan yung mga kirot, yung mga iniinda po natin. Ano po? We are looking for medicine that could somehow bring us relief. Or if we are feeling this kind of emotional pain, we are looking for a companion. Maaring yan ay ating kaibigan, maaring yan ay ating kamag-anak o mahal sa buhay. Because we need to pour out our hearts. Gusto natin na mayroon tayong mapaghinga ng sama ng loob. Gusto nating may mapagsabihan tayo ng bigat na ating nararamdaman. Or sometimes we are choosing to be silent in our battles because we don't have any choice. Ayaw natin na malaman ng iba yung ating mga kahirapan, yung ating pakikipagbaka. So we are fighting our battles silently. Don't you know that during the pain and sufferings of our Lord Jesus Christ, ito yung mga bagay na tiniis ng ating Panginoon. He could look for a medicine nung siya ay nasusugatan, nung siya ay nakakaranas ng mga kirot sa kanyang katawan. He could look for a companion na pwede niyang sabihan ng kanyang kabigatan para kahit papaano ay gumaan yung problema, yung kahirapan na kanyang nararanasan. But he chose to fight this battle silently. Ang mga kahirapan na ito'y dinala ng ating Panginoon. Ang mga tiisin na ito ay ipinakipagbaka ng ating Panginoon para lamang sa ating kapakanan. At kung ating hihimay-himayin ang talatang ito, if we are going to delve in this verse in Isaiah chapter 53 verse 3 to 5, makikita po natin kung gaano kadakila ang ginawa ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. 2,000 years ago, a man walked in the hills of Judea, despised by religious leaders. He was rejected by the crowds. He was very familiar with pain beyond what most of us can imagine. Maaring yung mga tiisin ng ating Panginoon na sa ngayon, tayo man ay nakakaranas ng problema, tayo man ay nasusugatan, tayo man ay nahihirapan, hindi pa rin po natin kayang itumbas yung mga kahirapan na pinagdaanan ng ating Panginoon. He was rejected. He was despised in his community. Siya ay pinagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya ay itinuring na kriminal. Kung atin pong titignan ng panahon natin ngayon, ano ba ang tingin sa mga taong masasama?
Ano ang tingin sa mga taong kriminal? They are like outcasts. Parang sila ay hindi napapabilang sa lipunan. Sila ay kinukutya. Sila ay tinitignan ng masama. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan ang tingin sa Kanya. They look at Him as a troublemaker na walang gagawing mabuti, na walang kapakinabangan sa lipunan. Alam niyo po, sa ating panahon ngayon, through the innovations that we can see right now in this digital world, in social media, kapag ang tao ay nakagagawa ng masama, parang gayon na lamang yung pagkutya ng ibang mga tao. The netizens today are so judgmental. Parang kapag sila ay may makitang mali sa isang tao, hinuhusgahan nila, hinahamak nila yung pagkatao ng isang tao. Kaya pansinin niyo po ngayon, kapag tayo ay makakakita ng isang masamang tao na nadidisgrasya o kaya ay napaparusahan, ano ang karaniwang banggit o ang karaniwang mga puna ng mga tao? Ang sabi nila, mabuti sa kanya yan. Dapat lang sa kanya na siya ay mahirapan, dapat lang sa kanya na makulong, dapat lang na maranasan niya yan. Yung iba nga ay nagbabanta pa. Dapat lamang sa kanya yan na buhay ang kanyang hiniram, buhay din ang kanyang magiging kabayaran. Ganyan ang pagturing ng tao sa kanyang kapwa na nagkasala at nakagawa ng kasamaan. At ito din ang pinagdaanan ng ating Panginoon during His time. Even His friends, yung mga taong iniisip niya na magiging kakampi niya, ay nagkaroon din ng pagdududa sa ating Panginoon. During their time, they look at Him as a troublemaker. They didn't even recognize the prophecy about Jesus. May hula na noon sa ating Panginoon, but they also rejected the truth. They were not able to recognize that the deepest pain of Jesus can bring the greatest healing. They were not able to recognize that the greatest rejection can lead to reconciliation. And they were not able to acknowledge that the man's suffering can bring peace to our lives. Alamin po natin ngayon kung gaano kalalim itong sakit na pinagdaanan ng ating Panginoon. In verse 3 of Isaiah chapter 53, the Word of God tells us that He was despised and He was rejected. Siya po ay itinakwil ng lipunan. Siya ay itinuring na kriminal ng lipunan. Umabot pa sa punto na kinampihan ng mga tao ang isang kriminal. And we can read that in Matthew chapter 27 verse 21 to 23. Which of the two do you want me to release to you? Asked the governor. Barabbas, they answered. What shall I do then with Jesus, who is called Christ? Pilate asked. They all answered, Crucify Him. Kaya dito po natin makikita. Ang sabi sa verse 3, Why? What crime has He committed? Asked Pilate. But they shouted all the louder, Crucify Him. Kaya dito po natin makikita na hindi man lang binigyan ng mga tao ng pagkakataon si Jesus na makapagsalita, may pagtanggol ang kanyang sarili. He was judged already by the crowd and even Pilate. Siya ay pinaratangan na isang kriminal, na isang masamang tao. He was rejected in his community. Siya ay tinalikdan din maging ng kanyang mga kaibigan. Ating basahin sa John chapter 7 verse 5. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, For even His own brothers did not believe in Him. Wala na po sigurong sasakit pa sa damdamin ng isang tao na ikaw ay hindi paniwalaan ng iyong mga kapatid, na ikaw ay pagdudahan ng iyong mahal sa buhay. Ganyan ang naging karanasan ng ating Panginoon. Yung mga tao na sana'y magiging kakampi niya,
yung kanyang mga malalapit na kaibigan, yung kanyang mahal sa buhay, na dapat sana'y magpapalakas ng kanyang kalooban at magbibigay sa kanya ng pag-asa. Nagduda sa kanya. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa kanyang pagkatao. Ganyan po ang pinagdaanan ng ating Panginoon. He was not only despised, He was also rejected. Sa ating panahon ngayon, ang ating binibigyan ng pabor ay yung mga kaaya-aya, yung mga katanggap-tanggap sa ating paningin, yung mga karapat-dapat na mahalin, karapat-dapat na tangkilikin. But during the time of our Lord Jesus, He is the most accepted, He is the most qualified human being para sa pag-ibig ng kanyang kapwa. Pero siya ay itinakwil ng mga tao. He became a man of suffering. Halos lahat ng kahirapan, emotionally, physically, mentally, naranasan ng ating Panginoon. He was tortured in every aspects of His life. Makikita po natin na para siyang pinagsakluban ng langit at ng lupa. He against the world, parang naging ganyan po ang kalagayan ng ating Panginoon. Kaya dumating sa punto ng kanyang buhay bilang tao na halos siya ay mamatay emotionally. And according to the studies, during the agony of our Lord, during His prayer in Gethsemane, hindi daw maipaliwanag yung emotional torture na kanyang nararamdaman. Kung ito iahalin tulad, para siyang nababaliw, para siyang nawawala sa kanyang sarili dahil sa bigat ng kanyang problema. Let us read in Matthew chapter 26 verse 38. Ganito po ang sinasabi. Then He said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Ito po yung sinabi niya sa kanyang mga alagad, knowing that His time is coming. He is about to be crucified. Kaya ang ating Panginoon during that time ay tulirong-tuliro. Balisang-balisa. Wala siyang paghugutan ng lakas ng loob sa kanyang kapwa, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga disipulo. So He is crying out loud to His Father. He is begging to His Father na kung maaari sana ay lumagpas na sa kanya ang kahirapan, kung maaari sana ay huwag niya nang maranasan ang mga sakit, ang mga kahirapan, kung maaari sana ay huwag na siyang mamatay. Pero dahil sa pakikipag-ugnay ng ating Panginoon sa kanyang Ama, sa pamamagitan po ng panalangin in Hebrews chapter 5 verse 7, the Word of God tells us that He was heard because of His fear, because of His obedience to His Father. Pero sa kabila noon, kung tayo po ay lalagay sa kalagayan ng ating Panginoon, maaring tayo po ay sumuko na. Ano po? Alam niyo po, sa ating panahon ngayon, ang tolerance ng tao pagdating sa mental health, sa emotional health, pag ang tao ay nakakaranas ng problema, yung ating tolerance sa problema ay napakababaw po. Kaya yung iba madaling sumuko. Yung iba madaling mawalan ng pag-asa. They are resorting to end this suffering sa pamamagitan po ng pagtakas sa buhay na ito. At alam ko po na nauunawahan niyo naman po ang aking ibig sabihin. Kumbaga, sa kaunting kahirapan ngayon, sa kaunting dagok ng buhay ngayon, madali tayong madiskaril, madali tayong maging disoriented, madali tayong panghinaan ng loob. Pero ang naranasan ng Panginoon ay higit pa sa ating naranasan. He was tempted in every way. Ang sinasabi po sa Hebrews chapter 4 verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin." Ang Panginoon ay hindi nasumpungan na nagkasala. Walang kasalanan siyang itinaglay sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao. Yet He was tempted in every way.
sa lahat ng uri ng buhay o aspeto ng kanyang buhay. Naranasan niya ang pagsubok. Emotionally, physically, dumaan sa kanya ang mga kabigatan ng buhay. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Hindi napigilan ng mga kahirapang ito upang ihinto niya yung kanyang misyon. He didn't stop there dahil siya ay nahirapan. Hindi siya huminto dahil siya ay nasaktan. Hindi siya huminto dahil siya ay napahiya. Siya ay nakaranas ng pang-uusig. Hindi niya tinigilan ang kanyang misyon alang-alang sa iyo. He endured everything hanggang siya ay makarating doon sa krus ng Kalbaryo, because He will be the author and the finisher of our faith. Imagine kung huminto ang ating Panginoon. Imagine kung ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay doon pa lamang sa kanyang mga daraanan patungo sa krus. Wala sana tayong pagkakataon na tumanggap ng kanyang pagliligtas. Wala sana tayong pagkakataon na mapabuti ang ating kalagayan. He took our pain and bore our sufferings. Surely He took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered Him stricken by God, smitten by Him, and afflicted. During the time of our Lord Jesus, pinaratangan nila ang Panginoon na kung bakit niya nararanasan ang kahirapang yun ay sapagkat siya ay pinaparusahan ng Diyos. Kung bakit siya ay nahatulan ng kamatayan, ipinagpalagay ng mga tao na yun ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan at sa kanyang kasamaan, without knowing that Jesus had to go through in this kind of sufferings for us to be rescued in our infirmities, for us to be rescued in our afflictions. Mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay sa programang ito, kung bakit ikaw ngayon ay may magandang kalagayan, bakit ngayon mabuti ang iyong kalusugan, bakit ngayon ikaw ay maginhawa, sapagkat may Jesus na naghirap, may Jesus na tumanggap ng mga tiisin para sa iyo. Yung sugat na dapat ay sa iyo, yung pait na dapat ay nasa iyo, yung kapanglawan na dapat ay nasa iyo, yan ay dinala ng ating Panginoon. To God be all the glory. He took our pain. He bore our sufferings. In 1 Peter chapter 2 verse 24, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Kaya sa iyo, kaibigan, na ngayon ay sumusubaybay sa programang ito, malaman mo na ang dahilan kung bakit inako ng ating Panginoon, kung bakit dinala ng ating Panginoon ang ating kasalanan, ay upang magkaroon tayo ng kaginhawaan, both spiritually and physically. Yang kaginhawaan na yan ay ating naranasan sapagkat dinala ng ating Panginoon ang ating mga kahirapan, ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang ating Panginoon. And let us read now in verse 5 of Isaiah chapter 53. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed. He became a substitute para sa ating mga pagkakasala. Yung inosenteng buhay, yung inosenteng dugo ng ating Panginoon, ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. We are supposed to be condemned. We are supposed to be punished. We are supposed to receive this kind of suffering. Pero lahat ng yon ay inako ng ating Panginoon alang-alang sa ating pong kaligtasan. At ang kaparusahan na dumating sa ating Panginoon, ang mga sakit, ang mga hirap na pinagdaanan ng ating Panginoon ay nangahulugan ng ating kapayapaan.
Let us read in Romans chapter 5 verse 1. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Let us also read in Ephesians chapter 2 verse 14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Purihin ang ating Panginoon. Through the sufferings, through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, we have been reconciled to God. Salamat sa ginawa ng ating Panginoon. Yung pader na naghihiwalay sa atin at sa Diyos ay nawasak sapagkat pinili ng Panginoon na tayuan ang kanyang ministeryo. Pinili ng Panginoon na sumunod sa kalooban ng Ama. Pinili niya na ipagtagumpay ang kanyang buhay at mapagtagumpayan ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. And so sa ating pong mga giliw na taga-subaybay ngayon, kapag tayo po ay may pagkakataon to reflect on our life, on ourselves, balikan po natin ang mga pagkakataong ito na ang Panginoon ay naging mabuti sa atin. Balikan po natin yung mga pagkakataon na ang Panginoon ay nahirapan para sa atin at magkaroon ng kurot sa ating mga puso na ang ginawang pagpapakasakit ng ating Panginoon ay para sa ating ikabubuti, para sa ating kapayapaan. The very reason why we can still experience peace despite of all the challenges that we are facing ay sapagkat nauna po tayong ipagtanggol ng ating Panginoon. Naunang piliin ng Panginoon na angkinin yung mga kabigatan na dapat sana ay nasa atin. Kaya ipagpasalamat po nating laging ito ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang mga kahirapan na kanyang tiniis para lamang tayo po ay magkaroon ng mabuting kalagayan. Mahal po tayo ng Diyos at ang pagmamahal na yan ay nananatili magpahanggang ngayon. Ngayon, nais po ng Diyos na huwag mawalan ng kabuluhan yung ginawa niya para sa atin. Kaya kung ikaw ngayon ay naaabot ng programang ito, there's a chance for you na manumbalik ka sa Panginoon. There's a chance for you na matanggap mo ang pagliligtas ng ating Panginoon. Higit sa ano pa mang bagay, maaaring ikaw ngayon ay mabuti ang kalagayan mo, marami kang oportunidad para sa magandang trabaho, maaaring ikaw ngayon ay may magandang negosyo, maganda ang takbo ng karera mo, ng propesyon mo. Pero ang paalala sa atin ng banal na kasulatan, what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Napakahalaga po na sa buhay na ito habang tayo nananatili sa mundong ibabaw, meron tayong katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Maybe right now you are working for a company that is giving you an insurance. May insurance ka sa sasakyan mo, you have insurance for your house, you have insurance for your business, but did it cross your mind na higit sa ano pa man, kailangan ng insurance, kailangan ng assurance ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. And there's no company, there's no individual person that you know that can offer you this kind of insurance. Tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya kaibigan, saan ka man naroroon ngayon, nais kitang tanungin, ibig mo bang tanggapin ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? If you are giving this affirmation right now, kahit nariyan ka sa lugar na iyong kinaroroonan, pwede mong itaas ang iyong kamay bilang tanda ng iyong pagtanggap sa ating Panginoon. At kung ikaw ay magpapasya ngayon na tanggapin ang ating Panginoon bilang iyong hari at iyong tagapagligtas, ang pagpapasya na yan ay mangangahulugan ng iyong pagsunod sa kanyang banal na kalooban. We are going to resist any kind or any form of sin na muling makapaghihiwalay sa ating Panginoon. We will decide to repent in our sins. Ang pagpapasya na pagsisiyan ang kasalanan ay pagpapasya na talikdan ito at hindi na muling babalikan.
Kaya kaibigan, sana ay mabantayan ng Diyos ang iyong puso, ang iyong isip na ngayon ay tumatanggap sa ating Panginoon bilang iyong hari at tagapagligtas. Tayo ngayon ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat minsan pa ikaw ay kumilos at gumawang makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang kapahayagan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat kumilos ka, gumawa ka ng kaparaanan upang kami po ay maisalba sa tiyak na kapahamakan. Sa aming po mga giliw na taga-subaybay na ngayon po ay dinatnan ng iyong mga salita, tulungan mo po sila, akayin mo po sila sa isang pagpapasya na magiging makabuluhan para sa kanilang mga buhay. Bigyan mo kami ngayon ng katiyakan na habang kami ngayon ay nananatili sa mundong ito, meron kaming katiyakan sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mga pagkakataong ito. Sino man sa kanila ang dumaraan sa mga kabigatan ng buhay, may mga problema, sino man ang sumusuong sa mga sakit at karamdaman, dalangin po namin na ikaw ay mahabag sa kanila. Tulungan mo po na sa pamamagitan ng kanilang mga salita na tinanggap ngayon ay guminhawa din naman ang kanilang mga kaluluwa. Guminhawa ang kanilang mga katawan at kalusugan. Pagalingin mo po sila. Ang mga may kabigatan, pagaanin mo ang kanilang mga pasanin. Ang mga nasasadlak sa kahirapan, sa mga problema, buksan mo po ang pinto ng pagkakataon upang ang mga solusyon ay sumagana para sa kanila. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat na nakiisa, sumubaybay at nakinig sa programang Salita ng Biyaya. Kung kayo po ay nagnanais na higit pang lumalim sa Salita ng Diyos, kami po dito sa Salita ng Biyaya ay may kahandaan at malugod na ipaglilingkod sa inyo ang Salita ng Diyos at pananalangin. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin kung kayo po ay nakikinig ngayon sa pamamagitan po ng Life Radio Santiago City. Pwede kayong tumawag or mag-text sa 0917-327-1962. At kung kayo po ay nakikinig at sumusubaybay sa pamamagitan ng Life Radio Lucena City, you can call us or text us sa 0920-539-0336. Glory to God. Huwag po kayong mag-aalinlangan sapagkat kami po ay malugod na maglilingkod sa inyo at kami po ay masaya na kayo ay maipanalangin. Glory to God. Sa mga pagkakataon pong ito, ako ay pansamantala magpapaalam sa inyo. Muli po tayo magsama-sama sa mga susunod pang episode ng programang ito. Ako po si Pastor Lyndon Danog at ito po ang Salita ng Biyaya.